Nagbabalik ang Dear Burikat. O siya, ito na nga. Bumalik na tayo sa kwento ni Basilio. Napaka-exciting, hindi ba't partner? Ano kaya ang susunod na mangyayari sa ikapitong kabanata? Wonder no more at ating ipapagpatuloy ang pagbasa ng storya ni Basilio. Buri at Kat. Paalis na sana ako nang may nakita akong liwanag sa gitna ng mga puno. Nagahari ang kadiliman sa kagubatan at tanging kaluskos lamang na mga paa ang maririnig. Nakita ako ng anino at ako'y tumungo sa direksyon nito. Marami na akong nakikita mga bangkay at mga taong nag-aagaw buhay. Hindi ako dapat matakot. Ngunit marami na rin bali-balita tungkol sa lagim na gubat na ito. Huminto ang anino sa kabilang gilid ng balete at nakita ko muli ito mula sa pagitan ng dalawang ugat ng punong kahoy. Mula sa suot na damit ay kinuha nito ang lampara, ipinatong sa lupa at nalantad ang suot na botang pangkabayo. May kinuha itong bagay sa loob ng bulsa, isang matalim na asarol na inilipat sa dulo ng dalang tungkod. Teka, hindi ba siya ang... Kailangan ko nang bumili ng gamot ni nanay. Kung kailangan ng gamot, Huwag mahihiyang magtanong. May right med ba nito? Kung kailangan ng gamot, huwag mahiyang magtanong. Kung may right med ba nito? kung may check. Correct! Ang RideMate ay premium na gamot na kayang bilhin dahil gusto namin na gumaling kayo. Ang mag-aalas na si Simon. Siya nga. Hindi ako maaaring magkamali. Ang lalaking ito ang siyang tumulong sa akin. 13 taon na ang nakakalipas. Maaari ko po ba kayo matulungan, Ginoo? Leche! Anong ginagawa mo rito? Dito sa mismong lugar na ito, 13 taon na ang lumipas magmula nang tulungan niyo po akong ilibing ang labi ng aking ina. Kung inyo pang naaalala, aking ikalulugod kung pahihintulutan niyo po akong paglingkuran kayo. Kung hindi ako nagkakamali, kayo po si... Time check! 5:36 ng hapon. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng RideMate. Sa RideMate, bawat sulat ay may kahulugan. Kaya kung may ideya kang gustong ilabas o kwentong nais isulat, tiyak na magiging espesyal ito kasama ang RideMate. At nagbabalik ang Dear Burikat. Sino kaya yon? Sino ang tumulong kay Basilio na ilibing ang labi ng kanyang ina? Ang tagal na pala ng panahon na yun, ha? Alamin natin yan sa Dear Burikat. Kung hindi ako nagkakamali, kayo po si Ginoong Crisosto Maybara, ang taong inaakalang patay na. Basilio, ikaw ngayon ay nagmamay-ari ng isang lihim na maaring magdala sa ating dalawa sa kapahamakan. Mabuting manahimik ka na lang. Hindi mo ba naisip dahil dito? Dahil dito maaari kang masawi? Iba ang pagkakakilala ko sa inyo, Ginoong Simon. Ang pagkakatuklas mong ito sa aking lihim ay isang malaking banta sa akin. Ang maaaring pagkabunyag nito ang sisira sa plano ko. Sa plano ko matagal ng paghiganti. Sa plano ko matagal ko ng pinaghahandaan. Ngunit, hayaan nyo bang muli kayong mahatulan ng pilibustero? At makulong tulad ng dati, ha? Walang ibang nakakaalam nito maliban sa ating dalawa. At kung mawawala ka man sa aking landas, ay mananatili itong isang lihim. Madaling palabasin na napatay ka na mga tulisan dito sa loob ng gubat. Kung gayon, ay nagkamali pala ako ng pagkakakilala sa inyo. Sa bawat takbo ng oras, ang alaga mo ay nasa Hilmi. Sa Hilmi, ang bawat araw ay pagkakataon para maging mas malusog at mas maligaya. May vitamin C, A at zinc na nagpapalakas ng immune system. Kaya simulan na ang paglakbay sa landas ng kaginhawaan. Hilmi, ang oras mo, ang oras natin, ang oras ng kalusugan. Mahalagang paalala, ang gamot na ito ay di dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Totoong ako'y naparito, 13 taon na ang nakakaraan, upang dakilain ang isang kaibigan na inalay ang kanyang buhay upang ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino laban sa mga pang-api. At ngayon, nagbabalik ako upang ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. Hindi ko akalaing ang lasong ng naiwan ay lubusan ng kumalat sa mga Pilipino.
Lalo na ang mga kabataan na wala nang ginawa kunding sumunod, inalipin at hindi pinakinggan. Hindi, Ginoong Simon. Kung hindi dahil sa pag-aaral ng mga kabataan ng wikang Kastila, ay hindi tayo papakinggan ng pamahalaan. At ang wikang ito ang magbubuklod ng tuluyan sa mga Pilipino. Ay, naririnig mo ba yung sarili mo? Nagkakamali ka. Hindi kailanman ito magiging wikang pambansa. Aanhin natin ang wikang ito. Itatago lamang ng mga huwad na wikang ito ang ating mga karapatan, ang ating pagkatao. Ginoong Simon, mali ang iyong iniisip. Sa simula pa lamang, aking nang nasaksihan ang inyong lupon. Ang mga kabataang naghahangad na itatag ang akademya. Ilang beses ko na rin tinangkalapitan si Makaraig o si Isagani upang ihiyag sa inyo ang pagkakamali ng inyong binabalak. Ngunit alam ko nang hindi kayo makikinig at inyo lamang iisipin na ako'y nasisiraan ng bait. Ngunit narito na sa akin ang aking mga plano. Hahayaan kitang mabuhay, Basilio. Kahit na alam kong nakataya dito ang katuparan ng mga plano ko. Hahayaan kitang mabuhay. Sumama ka sa akin. Sabay nating sa katuparan ang aking mga pinaplano. Laban sa mga mapang-api. Salamat sa pagtitiwala, Ginoong Simon. Ngunit ako man din ay may pangarap din. Gusto ko ding makapagtapos. Gusto ko ding maging isang ganap na doktor. Tingnan mo yung palad, kalyado mong kamay sa hirap ng buhay. Dami mong problema, naku mo pang ngumiti. No'y biglang na astig. Saan ka man naroroon, huwag kang matatakot. Sa baril o patalim, sa bakas na madilim. Pinoy ako, buong aking loob, may agiman ang tumugo. Pinoy ako, may agiman ang... O sige, at anong iyong mapapala kung ikay makakapagtapos? Makikita mo bang masaya ang iyong bayan? Makikita mo bang malaya ang mga tao? At ano, iyo lamang bang hahayaan ang iyong ina at kapatid na mabulok sa ilalim ng lupa at tinakpan ng mga taong siya mismo ang pumatay sa kanila? Ano ang nais niyong gawin ko, Ginoong Simon? Kaya ko ba silang ipaglaman? Gayong ako mismo ay wala din? Isa lamang akong hamak na estudyante. Hindi ako maharing ukain ng aking ina at iharap sa hukuman ang kanyang bangkay. At pagkatapos ay magbintang ng kung sino-sinong Kastila. O sige, ipagpalagay natin na ibibigay ko sa inyo ang aking tulong. Anong gagawin mo? Ginoong Simon, magbaba man ng hatol ang mga hukom, wala na silang magagawa. Hindi na nila kayang ibalik ng kanilang mga pasya ang buhay ng aking ina at kapatid. Hayaan na natin silang matahimik. Wala rin naman ako mapapala sa aking paghihiganti. Ay nako, Basilio. Parehas lang tayo ng nakaraan, Basilio. Ganyan din ako noon. Ipinagwalang bahala ko na lang ang lahat. Ngunit sa pagbabawalang bahala na ito, ikaw ang mapapasama. Ikaw ang kanilang kamumuhian. Ako pa talaga ang kanilang kamumuhian sa kabila ng ginawa nila sa akin. Natural lamang sa tao na magalit sa kanyang nasaktan. Lumalalim na ang gabi. Bumalik ka na sa inyo, Basilio. Hindi ko hinihiling na inyong itago ang aking lihim. Dahil kahit ihiyag mo ito, tiyak kong hindi ka nila paniniwalaan. Gayunman, kung sakaling magbago ang iyong isip, hanapin mo na lang ako sa aking bahay sa may eskolta. Umalis ako ng mapayapa at nanatili naman si Simon sa kanyang kinatatayuan. Tama kaya ang aking ginawa? Bahala na! Mamatay na ang mahihina, matira ang malalakas. Kaunting pagtitiis na lang, malapit na ako magtagumpay. Kaunting tiis na lang, matitikman na nila ang aking ganti. Makakamit ko din ang hustisya! Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Kung ito ang dahilan upang
magkasundo tayo. Ito ang tanging paraan na naisip ko upang magkaisa, damdamin mo, damdamin ko. Para sa'yo ang laban na to, para sa'yo ang laban na to. Hindi ako susuko, isisigaw ko sa mundo. Para sa'yo ang laban na to. Nakakapigil hininga ang mga eksena sa buhay ni Basilio. Oo nga partner, hindi na ako makapaghintay na malaman ang susunod na mangyayari. Anyways, kamustahin muna natin ang ating madlang onliners. Hello madlang onliners! Nabitin ba kayo? Any sa inyo dyan sa comment down below. Naku, Buri, ayon kay Marites111, nakakapanabik-nabik ang kwento ni Basilio. Excited na ako malaman ang susunod na eksena sa buhay niya. Shout out, listening from Iloilo. Ayon naman kay Francisco Pio, tama lang Basilio na hindi ka na sumama sa paghihiganti ni Simon at alam naman natin na walang magandang maidudulot iyon. At lastly, partner, ayon naman kay Chidora Alonzo, Basilio, magpatuloy ka lang sa pag-aaral mo at sigurado akong makakamit mo ang kapayapaan at tagumpay sa huli. Sana ay huwag kang panghinaan ng loob dahil maraming tao ang naniniwala sa iyo. Naks naman, nakaabang talaga ang ating mga tagapakinig. Huwag kayong mag-alala at bukas ay ating ipapagpatuloy ang pagbasa sa kwento ni Basilio. Muli, ako si Buri. At ako naman si Kat. Kami ang tambalang Burikat. Sa nag-iisa at pinaka-inaabangang programa sa hapon, Ang Dear Burikat. Time check! 6:22 ng hapon. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Rabing Alcohol. Di lang pampamilya, pang sports pa!